Hello guys, good morning sa lahat. Welcome muli sa ating channel. So, panibagong buhay, panibagong araw, at saka panibagong video ang ating gagawin. So, ito yung updates na-install ko before 1 year ago. So, tumawag yung customer ko na nag-error daw yung setup. So, hindi na nag-charge. Nag-empty yung battery niya. So, 24 volts. O yan. So, lithium po yung LiPo4 yung battery niya. 25.6 volts, 200 amperes. So, hindi na siya nag-function kasi nag 0 volts na siya. So, ang ginawa ko ngayon is kumuha ako ng battery. Maliit lang na battery ito. So pinag-series ko lang para makaproduce ng 24 volts para matest ko lang kung may sira sa inverter. So far good naman yung inverter. So yan. So galing sa solar panel is 173 volts. 220 yung output niya ngayon. Tapos yung battery is 27.0 volts. So nag-charge na po siya. Then output niya is nandun sa bahay. Naka-off lang yan kasi for testing lang. Yan, naka-off yung breaker. So yan yung ito troubleshoot natin ngayon. Yung ETS na sa ibabaw. So yan. So kahit may output na yung solar panel, so hindi siya nagcha-charge dito kasi yung battery is na empty. So ibig sabihin naka-sleep mode yung BMS ng lithium. Kahit ilang araw nang gumagana yung panel, di pumapasok yung kuryente, hindi siya nagcha-charge yung battery, yung charger nito papuntang battery. Kaya gumawa ako ng pang testing lang. So yan lang. So nakita naman natin dito na gumana siya. Ayan. So bubuhayin ko ngayon itong BMS. Ito-try kong charge dyan gamit itong dalawang battery. Seconds lang, mga 5 seconds lang, positive, negative, para lang mabuhay yung BMS. Kung hindi talaga, so may problema na yung BMS. Kahit dito sa manual niya, hindi na, manual switch, hindi na siya gumagana talaga, as in 0 volts na po talaga siya. So ito try ko ngayon sa pag-jumper kung kakayanin, kung gigising ba talaga si BMS. So ito na guys, na jumper ko na yung battery. So yan, gumising na si BMS, still alive na naman siya. So yung voltage niya ngayon is 21.6 volts. Ito yung ginawa ko, 24 volts. Na-short ko lang dito sa port ng lithium na battery. Ito yung ginamit ko para gumising lang si BMS. So try natin i-on sa inverter. So, hindi na ako nakapag-video kanina sa ginawa ko. So sasabihin ko na lang. So nakita nyo man kanina na buhay na yung BMS. Tapos goods na yun na connect ko na siya sa inverter so far, so good. So active na naman siya from 21 volts. So tumataas na yung charging niya. So goods na.
So imagine niyo na sa dalawang battery na to 12 volts, so series lang, naging 24 volts, pwede na kayong makapa or mabuhay uli yung BMS ng battery. So ganun ka power yung tinatawag na pinagbabawal na technique. So risky ang mga ganun na technique kasi spark, tapos umiinit yung ang wire, lalo na kung wire nyo is mababang gauge lang. Pero sa iba naman, yung ginagawa nila is gumamit talaga sila ng charger talaga na 24 volts o ilang volts pa yung setup ninyo. Pero kung wala naman, gumawa lang kayo, mag DIY lang kayo, may technique kayo para lang mabuhay si BMS, para kapag service tayo ng serbisyo sa ating mga kliyente na quality pa rin yung output. So ganun lang po guys, maraming salamat po sa panonood sa aking nagawang video. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po at don't forget to click the notification bell para always kayo updated sa ating mga videos na i-upload. Maraming salamat po. God bless.